Sa bawat sulok ng ating alaala, may mga taong dumaan na at iniwan ang bakas na hindi nabubura ng panahon. Hindi sila mga artista, hindi mga politiko, at hindi rin tanyag na tao sa lipunan. Ngunit, sa katahimikan ng kanilang tungkulin, sila ang nagtanim ng mga binhi ng kaalaman, pangarap, at pag-asa sa ating murang isipan. Mga guro, sila ang unang humubog ng ating pagkatao. Bago natin natutunan ang pag-abot ng ating mga pangarap, sila ang nagturo kung paano humawak ng lapis, kung paano bumigkas ng unang letra, kung paano sumulat ng ating pangalan. Ngunit, higit sa lahat, sila ang nagturo kung paano bumangon tuwing nadadapa at kung paano maniwala sa sarili kahit na walang ibang naniniwala. Ngayong gabi, sa pagdiriwang ng Teacher's Day, samahan ninyo akong balikan ang isang tunay na kwento. Isang kwento sa isang batang naglalakad araw-araw papasok sa paaralan na halos wala ng sapatos. Ngunit nakatagpo ng isang guro na hindi lamang nagturo ng aralin, kundi nagbigay ng direksyon sa kanyang buhay. At ito ang ating kwento ngayong gabi. Ang gurong hindi malimutan. Ikada 90 sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Quezon, matatagpuan ang isang pampublikong paaralan na halos kinakalawang na ang bubong at kupas na ang pintura. Ang sahig ng silid-aralan ay may siwang at sa mga dingding nakapaskil ang mga luma at kupas ng kartolina. Doon nag-aaral ang mga anak ng magsasaka at mangingista, kabilang si Ernesto, isang batang payat, maitim ang balat dahil sa araw at laging nakapaa. Araw-araw, nilalakbay ni Ernesto ang halos 2 kilometro mula sa kanilang baryo patungo sa paaralan. Madalas, madilim pa nang siya'y umalis at umuuwi naman ng hapon na puno ng alikabok ang kanyang mga paa. Ang baon niya ay simpleng kanin na may asin, nakalagay sa lumang plastik na lalagyan. Ngunit, sa kabila ng lahat ng iyon, hindi niya iniwan ang kanyang pangarap na matuto. Sa unang araw ng klase, tahimik siyang naupo sa likod. Ang dala niya'y isang maliit na notebook na pinaglumaan ng kanyang kuya at isang lapis na halos wala nang natitirang haba. Doon niya nakilala si Ginang Maria Estrella, ang kanilang guro. Si Ma'am Estrella ay isang babaeng may malumanay na boses at laging may ngiting nakapagpagaan ng loob. 3 dekada na siyang nagtuturo at kilala siya sa baryo bilang isang guro na hindi lamang nagtuturo ng leksyon, kundi nagmamalasakit din sa kanyang mga estudyante. Napansin niya agad si Ernesto na hindi sumusulat. Nilapitan niya ito at marahang nagtanong, "Ernesto, bakit hindi ka nagsusulat?" Napayuko ang bata at halos pabulong ang sagot, "Ma'am, wala na po akong lapis." Hindi siya pinagalitan. Sa halip, ngumiti si Ma'am Estrella at mula sa kanyang mesa, kumuha ng lapis
na siya mismo ang bumili gamit ang sariling pera. Iniabot niya iyon kay Ernesto at sinabing, "Anak, hindi hadlang ang kahirapan para matuto. Ang mahalaga, nandito ka." Simula noon, nagkaroon ng kakaibang ningning ang mga mata ni Ernesto. Tuwing pumapasok siya, palagi siyang inaabutan ni Ma'am ng dagdag na papel o lapis. Kahit hindi ito sinasabi ng guro, alam niyang iyon ay mula sa sariling bulsa nito. Hindi lamang iyon, tuwing may batang nahuhuli sa klase, si Ma'am mismo ang naglalaan ng oras pagkatapos ng klase para magturo muli. Madalas, kahit hapon na at gutom na, nanatili siya sa silid-aralan. Kapag umuulan at tumutulo ang bubong, siya ang unang naglalagay ng tipa at basahan para hindi mabasa ang mga bata. At kapag may bagyo at bumabaha, inaakay niya ang kanyang mga estudyante palabas. Inuuna ang kaligtasan ng mga ito bago ang sarili. Isang hapon, habang nagkaklase sila, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang bubong ng kanilang silid ay hindi na nakayanan at bumigay ang isang bahagi nito. Ang mga bata ay nagsigawan at may ilan pang umiyak. Ngunit si Ma'am Estrella, imbis na matakot, tumayo sa gitna at itinakip ang kanyang katawan sa ilang bata para hindi mabagsakan ng tumutulong tubig. Nabasa siya mula ulo hanggang paa, ngunit tiniyak niyang ligtas ang kanyang mga estudyante. Mula noon, mas tumibay ang paghanga ni Ernesto sa kanyang guro. Doon niya natutunan na ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa pera o gamit, kundi sa puso ng isang taong handang magsakripisyo para sa iba. Lumipas ang mga taon. Si Ernesto ay patuloy na nag-aral kahit sa gabi ay nagbabasa sa ilalim ng liwanag ng gasera. Sa bawat pahina ng kanyang notebook, naroon ang tinig ni Ma'am Estrella. Hindi hadlang ang kahirapan para matuto, kaya't hindi siya sumuko. Sa wakas, nakapagtapos siya ng high school at nakakuha ng scholarship para makapag-kolehiyo. Mahirap, puno ng pagsubok, ngunit hindi niya tinigilan. Hanggang sa dumating ang araw, siya'y naging isang guro. Sa kanyang unang araw sa pagtuturo, nakatayo siya sa harap ng klase. Hawak ang tiyok at napangiti nang maalala ang kanyang unang guro. Parang naroon si Ma'am Estrella, nakatingin at nagsasabing, "Kaya mo iyan, Ernesto." At nang sumapit ang Teacher's Day, bumalik siya sa lumang paaralan upang bisitahin ang kanyang dating guro. Matanda na si Ma'am Estrella, mahina na ang katawan, ngunit malinaw pa rin ang mga matang puno ng kabutihan. Lumapit si Ernesto, itinisil ang kamay nito, at halos maiyak habang sinasabi, "Ma'am, kung ano po ako ngayon, utang ko sa inyo. Hindi lang po ako ang natutong magbasa at magsulat. Tinuruan niyo po akong maniwala na kaya kong mangarap." At sa mga matang puno ng luha, ngiti lamang ang isinagot ni Ma'am Estrella. Ngunit sapat na iyon para kay Ernesto.
sapagkat ang ngiting iyon ang patunay na sa likod ng bawat batang nagtagumpay, may isang gurong nagtiwala. Mga kaibigan, ito ang larawan ng isang tunay na guro. Tahimik man silang naglilingkod, ang kanilang pamana ay walang kapantay. Sa bawat batang kanilang tinuruan, may isang kinabukasang nabuo. Kaya ngayong Teacher's Day, alalahanan natin sila, pasalamatan at paramdam na hindi kailanman nasasayang ang kanilang mga sakripisyo. Dahil sa bawat guro, ipinapanganak ang isang pangarap, at ang pangarap na iyon ay nagiging katotohanan.